Thank you, Lord. And thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. And thank you, Lord. And thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. And thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart and a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. And thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Papurit pasasalamat para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Sa December po, marami tayong mga activities. Sa December 17 ay Christmas party po natin. Mag-start po ito ng 4 p.m. Ano po? At mayroon po tayong mga raffle kagaya po ng dati. Ano po? At paghandaan po natin ito. Meron din pong youth camp sa December 27 up to 29 sa mga kabataan din, no? Busy yung mga kabataan. Mayroon pong meeting ang mga leaders sa Miyerkules, ano po? Dito po sa church. Mag-start po tayo ng mga 7. Hallelujah. Kung meron po kayong mga dalang mga Bible, ay buksan po natin sa 1 Samuel chapter 14. First Samuel chapter 14, verses 1 up to 15. Mahaba po ng konti, ano? 1 Samuel chapter 14, verses 1 up to 15. Kung nandun na po kayo, nandun na yung mga babasahin po natin. Ang 1 Samuel chapter 14, verses 1 up to 15. Ako po ay magbabasa sa New Living Translation. Ang sabi po, one day Jonathan said to his armor bearer, "Come on, let's go over to where the Philistines have their outposts." But Jonathan did not tell his father that what he was doing. Meanwhile, Saul and his 600 men were camped on the outskirts of Gibeah, around the pomegranate tree at Migron. Among Saul's men was Ahijah the priest, who was wearing the ephod, the priestly vest. Ahijah was the son of Ichabod's brother, Ahitub,
son of Phinehas, son of Eli, the priest of the Lord, who had served at Shiloh. No one realized that Jonathan had left the Israelite camp. To reach the Philistine post, Jonathan had to go down between two rocky cliffs that were called Bozez and Sene. The cliff of the north, or the cliff on the north, was in front of Michmash, and the one on the south was in front of Geba. Let's go across to the outpost of those pagans, Jonathan said to his armor bearer. Perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win the battle whether he has many warriors or only a few. Do what you think is best, the armor bearer replied. I am with you completely, whatever you decide. All right then, Jonathan told him, we will cross over and let them see us. If they say to us, stay where you are or we'll kill you, then we will stop and not go up to them. But if they say, come on up and fight, then we will go up. That will be the Lord's sign that He will help us defeat them. When the Philistines saw them coming, they shouted, look, the Hebrews are crawling out of their holes. Then the men from the outpost shouted to Jonathan, come on up here and we'll teach you a lesson. Come on, climb right behind me, Jonathan said to his armor bearer, for the Lord will help us defeat them. So they climbed up using both hands and feet. And the Philistines fell before Jonathan, and his armor bearer killed those who came behind them. They killed some 20 men in all, and their bodies were scattered over about half an acre. Suddenly, panic broke out in the Philistine army, both in the camp and in the field, including even the outposts and raiding parties. And just then an earthquake struck, and everyone was terrified. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ibinigay po ninyo, O Diyos, upang kami ay sumamba at magpuri at magpasalamat. Salamat sa mga pagkakataong ganito na kami ay pwedeng makapakinig ng iyong mga salita. Kami ay mabigyan, Panginoon, ng inspiration coming from you and also instruction na kailangan naming sundin, Panginoon. Patnubayan mo po kami. Because, Lord, apart from you, we can do nothing. And we just pray, Lord, that you move in our hearts, Lord, move in our midst. We pray, Panginoon, na ma-encounter ka namin ngayon, Panginoon, sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Magsalita ka, Panginoon. At kami nag-e-expect, Panginoon, ng mga dakilang bagay na iyong gagawin sa aming mga buhay. Magpapalakas ka, Panginoon, sa aming mga espiritual na kalagayan. Palalakasin mo ang aming kalooban, Panginoon. Magkakaroon kami ng pananampalataya, Panginoon, at pagtitiwala sa iyo. Gagawa ka ng mga kamangha-mangha sa aming pong mga buhay. Salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila, O Diyos. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo. Iba't iba po ang pwedeng maranasan natin sa isang araw. Different experiences may happen in a day. Ang ibang mga araw may be memorable than others. Marahil ang isang araw ay tayo ay nakaranas ng mga maraming pagpapala. Nakaranas ng yung mga hindi natin in-expect na mga pagpapala ay naranasan natin, mga mabubuting bagay na hindi po natin inaakala, pero binigay ng Diyos, pinaranas ng Diyos. At tayo'y natutuwa, tayo'y nagagalak. No po. But there are days na gusto lang nating huwag nang isipin. O kaya iniisip natin na sana wag nang nangyari sa ating mga buhay. Mga pagkakataon at mga araw na kung saan nakaranas tayo ng trahedya o kaya kabiguan o kaya mga mapapait na karanasan ay nakaharap natin. And some of these days, we just want to banish
in oblivion in our lives. And they have different impacts sa ating pong mga buhay. But we must learn to see its day as a gift from the Lord. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Psalm 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Mga araw na ginawa ng Panginoon, na kailangan nating ipagpasalamat sapagkat alam natin that all things work together for good for them that love God, those who are called according to His purpose. Maaaring memorable days ang mga yan at ang yung mga iba ay kailangan na lang nating kalimutan. Pero ang lahat ng ito, all things work together for good for them that love God and those who are called according to His purpose. Si Moses po, nag-exhort siya, nagpalakas siya ng loob sa mga anak ng Diyos to pray for wisdom that we should understand how to number our days. Akala ko po ang nagsulat niya ay si David. Ang nagsulat pala ay si Moses. Sa Psalm 90 verse 12. Ano po? Ang sabi ni Moses, "Lord, teach us to number our days so that we may be wise in everything that we say and do." Kailangan natin, sa bawat araw, iba-ibang experiences natin. Pero kailangan po nating maintindihan na tayo humingi ng wisdom sa Panginoon na maikli lamang po ang ating mga araw. Maikli lang ang panahon po natin. My mother died when she was 60. And I'm 54. Kung mangyayari yun, no, wag naman sana pa abay ako ng buhay ng Panginoon. I only have 6 years. We have to number our days. Ano po? Ang ibig niyang sabihin, maikli ang ating panahon. Tingnan natin how we live our lives each day. One man who understood the principle of numbering his days was Jonathan. Marahil hindi po ang maalala natin kay Jonathan. Una, siya ay kaibigang matalik po ni David. Siya ay isang tapat na kaibigan. Siya po ang susunod sa trono ng kanyang ama, ng pangalan ay Saul. Yun pa ang pagkakakilanlan po natin sa kanya. Siya ay anak na panganay ni Saul. Pero bagamat siya yung next in line sa throne, and when God anointed David through Samuel, that he would be the next king of Israel, at nang malaman po iyon ni Jonathan, ay hindi na siya nagpumilit na siya ang magiging hari. Bagamat siya yung next in line in terms of yung biological ang pag-uusapan, kasi siya yung kasunod ni Saul, anak niya siya ni Saul. Ano po? This man, ay willing po siya natanggapin ang kalooban ng Diyos para kay David at para sa kanyang buhay. Even though, as I have said, he is the next in line for the kingship. Jonathan was an incredible soldier. Matapang, matalino. At tandaan po natin, si Jonathan po, sabi ko nga, he was next in line, doon po sa kanyang ama, siya yung panganay, and siyempre, pag ganun po, malam natin that he was a prince. He was an incredible soldier who possessed an amazing faith in God. Dumating po sa kanyang buhay na nagdesisyon po siya na ang kanyang buhay was too precious. His life was too precious to be wasted. Mamaya po makikita natin bakit ganon. Isa pong historic na araw nung mag-decide po si Jonathan na siya po ay maniniwala sa Diyos, na siya ay magtitiwala sa Diyos ng kanyang buhay. But how did he prevail in the most hostile circumstances? Okay, tingnan po natin ang kanilang kalagayan upang mas maintindihan natin ito.
Doon po sa chapter 13. First Samuel, isang chapter lang para maintindihan natin ang chapter 14. Babasahin ko po. Ang sabi po ng verse 1, First Samuel 13. Saul was 30 years old when he became king, and he reigned for 42 years. Saul selected 3,000 special troops. 3,000 po yan. Special troops from the army of Israel and sent the rest of the men home. He took 2,000 of the chosen men with him to Michmash in the hill country of Bethel. The other 1,000 went with Saul's son Jonathan to Gibeah in the land of Benjamin. Soon after this, Jonathan attacked and defeated the garrison of the Philistines at Geba. The news spread quickly among the Philistines. So Saul blew the ram's horn throughout the land, saying, Hebrews, hear this, rise up in revolt. All Israel heard the news that Saul had destroyed the Philistine garrison at Geba. So it's only garrison, no po, parang isang parang isang lugar na kung saan nandun yung mga mga sundalo. And the Philistines now hated the Israelites more than ever. So the entire Israelite army was summoned to join Saul at Gilgal. Tandaan po natin, ilan po yung sundalo ng Israel? 3,000. 2,000 kay Saul, 1,000 kay Jonathan. I will read sa verse 5. The Philistines mustered a mighty army. 3,000 chariots. Aha. Meron silang mga chariots. Ang mga chariots po noon, para ngayon, mga tangki po yan. In our time. Mayroong 3,000 chariots pala ang mga Philistines. 6,000 charioteers. So sa mga chariots na yan, mayroong dalawa marahil nakasakay. Mayroong nagmamaneho, nagkakabayo ng chariot, tapos mayroong isang marahil pumapana. Ano po? So 6,000 charioteers and as many warriors as the grains of the sand on the seashore. Aha. Sila 3,000. Pero ang mga kalaban nila ngayon, dahil nakapag-atake sila ng isang garrison, ang umatake ngayon sa kanila, 6,000 charioteers with 3,000 chariots. And gaano po, hindi po binigay ang bilang, basta ang sinabi po ng Bible, as many warriors as the grains of the sand on the seashore. Sila 3,000 lang. They camped at Michmash, it's east of Beth Aven. The men of Israel saw what a tight spot they were in, and because they were hard pressed by the enemy, they tried to hide in caves, thickets, rocks, holes, and cisterns. Some of them crossed the Jordan River and escaped into the land of God and Gilead. Ay, ganun pala ang sitwasyon po nila. At sa chapter 14, makikita natin na sila ay nakatago po doon po sa mga outskirts. Sabi, at makikita natin sa verse 2 po, na yung mga 3,600 na lang. Meanwhile, Saul and his 600 men were camped on the outskirts of Gibeah around the pomegranate tree at Migron. Nandun po sila sa mga kuweba. Yun po ang kanilang kalagayan. Ano po? Pero paano na ang Diyos ay nagbigay po ng matinding tagumpay kay Jonathan? Ang mensahe po, ang pamagat ay prevailing over challenges. Prevailing over challenges. Una po, we need to seek God. Seek God. Si Jonathan, hinanap niya ang Panginoon. Ang mga Israelites po, nung binasa natin ang 1 Samuel 13, they were defeated, they were depressed, they were discouraged. They are in a discouraging circumstance. Pero si Jonathan po, siya po ay
gumawa po ng desisyon. He made the choice to seek the Lord. Verse 6. Let's go across the outpost of those pagans. Jonathan said to his armor bearer, perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win a battle whether he has many warriors or only a few. Nagdesisyon po siya. Kasama po ang kanila pong mga kasama ay nandun po sa kuweba po ng I think it's in binanggit po ng Bible, I think it's Geba. Ano po? Ang kanya po mga kasama, mga Israelites, kasama po si Saul na kanyang ama. They were defeated, they were depressed, they were discouraged. But he made a choice. Nahahanapin po niya ang Panginoon. Hahanapin niya ang kalooban ng Diyos. Ayaw niya dun sa sitwasyon at kalagayan na siya ay mananatili ng matagal po sa kalagayang defeated, depressed, and discouraged. Gusto niya na ma-exercise ang kanyang pananampalataya at pagtiwalaan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. When does life change? Kailan ba nagbabago yung buhay? Kailan nagbabago ang mga sitwasyon natin? Paano nagbago ang kanilang sitwasyon? When we start trusting a loving God who can deliver you from a pit of despair. Ang Diyos na ito, pwede tayong alisin doon sa kalagayan natin na nandun tayo parang doon po sa kumunoy na kung saan hindi natin maligtas yung ating mga sarili. Pero ang Diyos pwede na tayong alisin po doon sa kalagayan na yon kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya. When we trust a loving God, when we trust Him that He can deliver us from this pit of despair, of defeat, of depression, and of discouragement. Change begins and hope erupts kapag ma-realize po natin na ang Diyos, hindi po siya nagdidwell doon po sa cave, doon po sa... Kasi ang mga ito nagtatago po eh. Nagtatago sila kasi na-overwhelm po sila ng dami ng kalaban nila. Biruin mo, 600 na lang sila, tapos yung mga charioteers ay nasa 6,000. Pagkatapos yung mga kalaban pa nila ay kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Ganun po dinescribe, ganun sila karami. But change begins and hope erupts when we realize that God does not dwell in the cave of arrogance. Si Saul po kasi, si Saul, ang first king, ang kanyang tatay na si Saul, ay mag-umpisa nang lumayo sa Panginoon. Mag-umpisa na magkaroon siya ng pride sa kanyang puso. At makikita natin doon po sa 1 Samuel chapter 16, na sinabi po ni Samuel kay Saul, sabi niya, nireject ka ng Panginoon because you have rejected His word. And that's because of pride, of arrogance. God does not dwell in the cave of arrogance. God does not dwell in the cave of disobedience. God does not dwell in the cave of cowardice. Wala po ang presensya ng Panginoon sa pagmamataas. Wala po ang presensya ng Panginoon sa disobedience. Wala po ang presensya ng Panginoon doon sa kawalan ng tapang. I mean, yung nani po yung coward, ang kapampangan, mataloti. Buri ng sabihan, ibig po sabihin, does not step in faith. Nandun lamang sila sa kanilang comfort zone. Ano po? But Jonathan chose to seek God, chose to trust the Lord. Para po doon sa resulta, ano po? Biruin mo po, ano?
mag-decide siya na siya po ay pupunta sa kampo ng mga kalaban. Overwhelmed sila ng bilang, ano po. But when he sought the Lord, and he dared, yan po, siguro yung word, yung dared, he dared to believe what God can do. At dahil po doon, nag-prevail siya, na nagumpay siya doon sa ninanasa po niyang tagumpay na galing sa Diyos. Ang Panginoon ay wala po doon sa mga kuweba ng Gibeah. Nandoon po si Saul, nag-set po siya ng camp. Ano pong ginagawa po nila doon? Nagtatago. Defeated ang kanilang damdamin. Depressed, discouraged. Wala pong sundalo, wala pong army ang mananalo nang ganun po ang kanilang kalagayan. Na yung kanilang moral ay napakababa. Hindi po kailanman mananalo. Pagkatapos walang pananampalataya sa Diyos. Ganun po ang kanilang kalagayan. They were overwhelmed by the enemy. The Lord was not in the caves of Gibeah, where his father Saul had set camp. Kailangan pong umalis doon ni Jonathan. At mag-try siya na magtiwala sa Diyos kung ano ang gagawin ng Panginoon. Ano po? Ang sabi po ni Black Cabby, sabi niya, you can't go with God and stay where you are. Ang utos ng Panginoon ay go. We need to go. Hindi po pwede na sasabihin natin ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay pagkatapos nandun lamang tayo sa isang lugar. Si Jonathan, he needed to go where God is doing great and mighty things. Kailangan siyang sumali doon sa kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Kailangan niyang pagtiwalaan ang Diyos doon sa kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon kahit na siya lang ang maniniwala. Be willing to go. Doon po sa tawag ng Diyos. We must be willing to go and look and search for divine activity. Saan ba kumikilos ang Panginoon? Tayo po ay sumama doon. Yun po ang maganda kung saan ang kilos ng Panginoon. Pumunta po tayo, magkisama tayo, dahil kumikilos ang Panginoon. Hindi yung tinatawag tayo, o kumikilos ang Panginoon dito, alam natin na kumikilos ang Panginoon pagkatapos nasabi na ayaw ko. Kayo na lang. Komportable na ako rito. Komportable ba doon sa defeated state, depressed state, and discouraged state? Pumunta tayo, iakbang natin ang ating mga pananampalataya. We must be willing to go where the divine activity is there. Amen. We must look and search for that divine activity that God is doing. Seek God. Seek God. For us to prevail over hard challenges, unahin natin ang Panginoon. We will not prevail in hard challenges kung hindi po natin uunahin ng Diyos, kung hindi po natin hahanapin, kung hindi natin i-consider na ang Diyos ay kumikilos pagkatapos tayo ay hindi nakikisali doon po sa kanyang activity. We need to go where God is moving. Amen. Pangalawa po, how will we prevail over our challenges? Undertake exploits for God. Believe and know God. Si Jonathan po, he dared to trust God for the impossible. Imposible na mananalo po sila. Discouraged nga po sila eh. Defeated nga po sila. Ma-overwhelm nga po sila ng bilang. Pagkatapos, nandun po sila sa kuweba. Anong ginagawa po nila doon? Nagtatago po. Takot sila.
makikita natin na takot sila. Balikan po natin 1 Samuel 13. Hindi ko po nabasa eh. Ang sabi po, some of them crossed the Jordan River and escaped into the land of Gad and Gilead. Meanwhile, Saul stayed at Gilgal and his men were trembling with fear. His men, these are soldiers. They were trembling with fear. Hindi ba dapat ang mga sundalo matatapang? Mga Israelites nga ito eh. Sa ngayon, sa panahon natin, if not the best in the world, one of the best ang mga soldiers po nila. Kahit na nung pong panahon nito, nung kapanahonan po ni David, yung mga soldiers, meron pong ang kakayanan ng isang sundalo, ang pwede niyang maging kalaban ay nasa 1,000 yata. 1,000, siya lang mag-isa. Pero merong ano ng Panginoon yun, pero mga blessing ng Panginoon, magbibigay ng kakayahan ng Diyos sa kanila. Pero dito po, sa panahon na ito, they were trembling with fear. They will never win. Pero balikan natin si Jonathan ngayon. He believed God. At kilala niya ang kanyang Diyos. Si Jonathan, he dared to trust God for the impossible. Dare to trust the Lord. Know God. Believe God. Ang sabi po ng Daniel chapter 11 verse 32, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. They will carry out great exploits. Ano po ba yung mga exploits? Ang exploits po, kung titingnan natin ng dictionary, no, ang ibig sabihin po yan, going beyond the normal. Si Jonathan, ano po yun? He went beyond the normal. Hindi po normal na siya po ay aalis dun sa kampo nila, defeated, depressed. Ano pa yung binanggit ko na isa? Discouraged. Pagkatapos, pupunta siya sa kampo ng mga kalaban at hahamunin. That is beyond the normal. That is an exploit. Ano po? Beyond the normal po yon. We need to undertake exploits for God and see what the Lord can do in our lives and in our situations. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. It is the will of God for you to excel. Naniniwala po kayo doon? Konti lang ang naniniwala. It is the will of God for you to excel. Do you believe that? It is the will of God for you to be great. It is the will of God for you to perform mighty things. Of course, nandun po yung tayo binibigay lahat ng papuri sa Panginoon, tayo nagpapakumbaba sa Panginoon. Ano po? But it is the will of God for you to excel, to be great, and to perform mighty things. Ito po ay doon sa konteksto po ng pananampalataya. Ano po? Hindi po ito doon sa konteksto, doon sa nakaya natin. Hindi po. Ang konteksto po nito ay si Jonathan, siya po ay he will do exploits for God dahil siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Babalikan po natin ng verse 6 ng chapter 14. Ano po? Ang sabi niya, perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win a battle whether he has many warriors or only a few. So that is in the context po ng faith, not in his own strength. Hindi siya pumunta doon para magmayabang. Ano po? Pumunta siya doon. Meron siyang word from the Lord. He has a word from the Lord. At nung meron po siyang word from the Lord, he undertook exploits for God. Jonathan was surrounded by people with excuses. Sana tayo, hindi yung mahilig mag-excuse, no? Meron tayo parating excuse para wag tayong maglingkod sa Diyos. Sana hindi tayo yon.
Parati tayong maghahanap ng mga excuses natin. Hindi po ba? Tama. Praise the Lord kung hindi po tayo naghahanap ng mga excuses. But these men, they have legitimate reasons. Pastor, legitimate naman pala. Opo, tingnan natin. Legitimate reasons for staying in the cave of defeat and despair and discouragement. They have all the reasons. They have legitimate reasons. Una po, the Philistines are too strong. They are too strong. They are numerous as the sand on the seashore. Yun po ang description. Hindi sinabi ang bilang. But the Philistines will overwhelm the Israelites, numbering only to 600 men. Yung mga charioteers lang, 10% lang ang mga Israelites. 6,000 charioteers. Pag charioteers nga, yung mga, mayroong mga nakasakay sa kabayo at mayroong nakasakay na 2 tao na sundalo din. Ma-overwhelm na sila doon eh. 6,000 na yun eh. Pwera pa yung mga sundalo na kasing dami po ng buhangin sa dalampasigan. They have reasons, legitimate reasons, bakit sila madi-discourage, bakit sila magkakaroon ng excuse na hindi na sila lalaban o magtatago doon po sa kuweba. These are legitimate reasons. They are out of weapons. Wala po silang mga armas. Ang meron lamang armas, alam po ninyo kung sino? Si Saul lang at saka si Jonathan. Tig-isang espada. Ni-raid po sila ng mga kalaban nila. Kinuha lahat po ng kanilang mga panglaban. Ano po? Sa verse 19 ng chapter 13, there were no blacksmiths in the land of Israel in those days. Wala pong gumagawa ng mga weapons. Ano po? The Philistines would not allow them for fear they would make swords and spears for the Hebrews. So whenever the Israelites needed to sharpen their plowshares, dito pong kanilang panggambul, picks, axes, sickles, they had to take them to Philistine blacksmith. The charges were as follows. Mahal po ang pagpapagawa. Verse 22. Chapter 13. So on the day of the battle, none of the people of Israel had a sword or spear except Saul and Jonathan. Makanano ka pong sumambot. Then karela pong, yung pong kanilang mga weapons ay yung mga matok, yung mga yung pong agricultural na gamit. Paano sila mananalo? Ayan po What's the point? They have legitimate excuses. Pwede nilang sabihin, paano kami lalaban? Wala naman kaming mga weapons. Paano mo? Sila nga mayroong mga chariots eh. Tayo, ang panlaban mo. Panlaban mo, kaya, ito pong sarulgamat. The Philistines are too strong. We are out of weapons. We are just following our arrogant king. Susunod kami mo, King Hari eh. Sasalikot siya, di salikot kami muna naman. These are legitimate reasons. Pero bakit po si Jonathan, hindi siya nag-excuse? If we will stay doon po sa cave na yon. If Jonathan stayed in that cave, he will not experience the move of God. If Jonathan ay meron siyang mga sinasabi niyang legitimate reasons, magstay na lang ako doon. Malakas ang mga kalaban namin, di namin kaya. Wala man kaming, anong gagawin ng isang sword na ito? Pwede niya sabihin po sa kanya sarili yun. Mas maganda, sumunod na lang ako sa tatay ko.
Kasi ang tatay niya yung hari. They have legitimate reasons. Pero si Jonathan, hindi niya sinasabi yung mga excuses na yon. No one can deny that this man faced enormous challenges. Hindi na po dinideny yan. Pero kailangan mag-step po in faith. But we serve a God who does the impossible. Amen. Amen po ba? Yes, there are excuses. There are reasons bakit hindi ka mag-step out in faith. Pero tandaan po natin, we serve a God who does the impossible. Iwasan po natin yung mga excuses natin. Tayo ang harap sa Diyos. Alam ng Diyos yung ginagawa nating mga excuses. We need to step in faith and believe God. Amen. Hindi po ako nagagalit. Ang sinasabi ko lang po, merong pwedeng mga excuses tayo. Pero paniwalaan natin ang Diyos. Higit po doon sa mga excuses na yan, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Sever ties with those who prefer to hide in dusty caves. Putulin natin ang mga relasyon. Doon sa mga nag-i-stay po doon sa discouragement. Kasi hawain tayo dyan. Discouragement, depressed, defeated. Ini-encourage natin sila. Mag-step in tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Humakbang tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. Tapos sabi nila, hindi, ayaw ko. Kayo na lang. Kumikilos na nga ang Panginoon, ayaw mo pa. Ini-encourage ka na maglingkod sa Panginoon. Kumikilos ang Panginoon. Di ba sabi ko po sa inyo kanina, pumunta tayo doon kung alam natin kumikilos ang Panginoon, sumakay tayo doon. Pumunta po tayo doon. Kumikilos ang Panginoon. Lika. Ano tayo? Maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi, ali, ako bisa. Join heart and soul with those who will climb mountains for the glory of God. Alam po ba ninyo kung paano ang kahirap ang ginawa ni Jonathan at ng kanyang armor bearer? Saan po ba natin makikita yon? Sa verse 4, to reach the Philistine outpost, Jonathan had to go down between two rocky cliffs. Ano ba yung cliff? Bangin. He had to go down to two rocky cliffs. Siguro, bababa, bangin, tapos panik na naman, bababa na naman. Pagkatapos papanik po doon sa outpost ng mga ito. Mahirap po, di ba? O kung maragul ka at san, kalupa ko, ka man misadsad kitang mumunang pamamanik o pamagbabaki tapong bangin. The cliff on the north was in front of the Mikmas. Yung cliff po bangin, ali? And the one on the south was in front of Geba. Sabi na po, let's go across the outposts of these pagans. Jonathan said to his armor bearer, perhaps the Lord will help us. Pero yung gusto ko pong bigyan ng ano dito, mahirap pong pumunta doon sa outpost po ng mga kalaban nila, nasa taas po, nasa bundok, but he chose to go down a cliff. No, dalawang bangin po, siguro panikmanaog po sila hanggang madatnan po nila ang bundok na kung saan nandun ang mga kalaban. We must join heart and soul with those who climb the mountains for the glory of God. Ang sabi po ni Jonathan, puntahan natin. Hindi po sinabi ng kanyang armor bearer, ay sir, ika na mo.
mateka ta ka rin. In katutwanlan mo, ne kalauting kaya katampuntalan. Potang karasta ka rin, may nata na. Ala ka ta pa mong inuman. Kung sana kasing dagol na itang binya. Ikabitan din naman. Napolo pa yung pitsil. Tabi niya pinuman, Sister, maluka na ako. Hindi po sinabi ng kanyang armor bearer na, armor bearer po ito, siguro pwede siyang magano, Sir, mamamatay tayo doon. Oh, my prince, mamamatay tayo doon. Sige, kahit na anong sabihin mo sa akin, pero aalis na ako, hindi na ako sasama sa'yo. Sinabi ba niya yon? Nung pong sinabi po ni Jonathan, let's go across to the outposts of those pagans. Jonathan said to his armor bearer, perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win the battle whether he has many warriors or only a few. Ito po ang maganda ang sinabi ng armor bearer niya. Do what you think is best. The armor bearer replied, I am with you completely. Whatever you decide. Nung mateka ko. Sige. It's as if he's saying that. Sige, nung naning kaya kang isipan, boss, I am with you completely, whatever you decide. Mate. Patay kung patay, hanapin niyo po. Join heart and soul with those who will climb mountains for the glory of God. Amen. Step out in faith. Do exploits for God. Undertake exploits for God. Amen. Prevailing over challenges, we need to seek God. We need to undertake exploits for God and strive for success. Jonathan did not just want to escape the caves of Gibeah. Kita po sa Gibeah po, nandun ang kalagayan nila. Ano bang kalagayan nila? Defeated. Di ba? Discouraged. Yung pa yung isa, depressed. Hindi lamang po gusto niyang makaligtas po doon. He wanted victory over the enemy. Meaning, he desired a life of excellence and success. Si Jonathan po, he climbed the mountain. Ngayon po, baba, panik. Bago niya and did the unthinkable to accomplish the impossible. Basahin ko po ito, pakinggan ninyo. Victory is for those who are willing to move to a higher level of faith. Kung minsan po, tinatawag tayo ng Diyos to a higher level of faith. Magkakaroon po tayo ng tagumpay. Of course, ang buhay po, hindi po ito sa gera. No? Sa buhay po. Sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng tagumpay sa buhay when we are willing to leave our comfort zone. Those who are willing to leave their comfort zone as they strive for success, as they step out in faith. Victory are for those who are willing to risk being different from the world. Lalong-lalo tayong mga mananampalataya. Iba po tayo. Iba yung ating pamumuhay, iba yung ating mindset. Sa Diyos ang ating mindset. Ano po, kung minsan di maintindihan yung mga hakbang natin, lalo na paghakbang ng pananampalataya, tatawanan tayo. Pero alam natin kung bakit natin ginagawa dahil mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi kaya tatawanan ito? Bakit i-risk niya ang kanyang buhay? Dalawa lang sila pupunta sa kampo ng mga kalaban. Pagkatapos, isa lang yung espada nila. Victory are for those who are willing to risk being different from the world. Victory are for those
who embrace the call of God upon their lives. Tayo po tinatawag ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon sa kaligtasan. Tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at sabing tagapagligtas. Tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Paglingkuran po natin ng buong lakas natin. Maikli lang ang panahon po natin. Pribilehiyo po ang maglingkod sa Panginoon. Ibigay natin yung the best natin. We go out of our comfort zone. Be willing to risk being different. Embrace the call of God. Embrace the call of God. Bagamat po ang third point ay sinasabi, strive for success. But victory or success ultimately is accomplished by God. God alone gives us the victory. Amen. Naintindihan po ito ni Jonathan. Ano po? Si Jonathan, naintindihan niya that he has a role to play. Pero ang tagumpay ay manggagaling sa Diyos. Ano po? He had to climb the mountain because he has a word from God. Hindi po siya nagmamayabang doon para magpasikat. Papanik siya, lalabanan ko yung mga Filisteo. Lalabanan ko Hindi po ganon. Mayroon siyang salita ng Panginoon. Sa verse 6, balikan po natin. Perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win the battle whether he has many warriors or only a few. He has a word from God. Natutulungan siya ng Panginoon. Ano po? He climbed the mountain because he has a word from the Lord. At ito po hindi natin dapat ma-overlook. He has a word from God. Ibig sabihin, Jonathan knew the call of God. Kilala niya ang boses na tumatawag sa kanya. Alam niya na ito ay galing sa Diyos. Alam niya na kung siya ay susunod sa boses ng Diyos na ito, kung sa kanyang malalim na conviction, siya ay magtatagumpay. Alam niya, ibig sabihin, he always spend time to hear, to listen to the voice of God. Alam niya ang boses ng Panginoon. Alam niya na ito ay mensahe ng Panginoon. He spent time listening to the voice of God. Halimbawa po si Peter, nung siya po ay naglalakad po sa tubig ang Panginoong Jesus. Ano po, di ba akala nila multo? Kasi hindi nila maaninag eh. Hindi nila makita si Jesus. Pero sabi ni Peter, Lord, if it is you, kung ikaw po yan, Panginoon, hayaan mo na lumakad ako. Ano sinabi ng Panginoon? Sige, lakad ka. Narinig niya ang boses. Alam niya ang boses ni Jesus. And he dared to walk on the water. Peter dared to believe. At siya po ay nakalakad sa tubig. Ano po? Si Abraham, alam niya ang boses ng Panginoon. Nung tinawag siya ng Panginoon, doon po sa land of Ur, at sabi niya, umalis ka sa lugar na yan, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Ano po? Alam niya ang boses na yon. At nung ang Panginoon, tinawag siya upang i-offer ang kanyang anak na si Isaac, doon po sa Mount Moriah, ano po, alam niya ang boses na ito. Sumunod po siya. Si Jonathan, alam niya ang boses ng Panginoon. Ano po? He knew the call of God because he spent time listening to His voice. Marami po sa atin. At kung minsan, yun na lang, marami po sa atin. Kung minsan ako rin, kaya kasama ako dun. We refuse to pay the price for victory. Kagaya po ng mga nandun po sa kuweba. They refused to pay the price for victory.
Pero si Jonathan, he paid the price for victory. He risked his life. He stepped out in faith. Pumunta po siya doon sa cliff. Bumaba siya doon sa cliff, doon sa bangin. Pumanik siya ulit, bumaba siya ulit, hanggang mapuntahan po niya kung nasaan po yung kampo ng mga kalaban. He risked his life. He stepped out in faith. He paid the price for victory. But many of us will not pay the price. Ito po ang nakakalungkot. The sad reality is that the price of failure is far greater. Bakit? Mananatili po sila doon sa kuweba na kung saan nandun po yung defeat, nandun po yung discouragement, nandun po yung depression. And if they will not step in faith, they will stay there. Yung pong price po ng defeat is far greater. What will you choose? What will you choose? Let us choose to pay the price for victory. Let us step in faith. Let us believe God. He can do great and mighty things. We need to set our hearts and minds on God. We should expect God to show Himself strong on behalf of His children. Malakas ang ating Panginoon, makapangyarihan. And when we step in faith, siya po ay papagitna sa atin. Tutulungan tayo ng Diyos. Amen. God will give us success. Sa Kanya po nanggagaling ito, hindi po ba? Sa Kanya nanggagaling ito. Strive for success. God will give it. Sa Kanya po nanggagaling. Only let us believe. Only let us climb the mountain because we have a word from the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We will prevail over our challenges. Amen. Amen. Why? We have a God who is victorious. Paano po natin applyan sa buhay? Napakarami po ng mga hamon natin sa buhay. Hindi po ba? Araw-araw. Sa mismong pamumuhay natin, kung minsan sa trabaho natin, how we live every day. It's the everyday grind. Kung wala ang banal na spirito, paano po tayo? Kung wala ang Diyos, paano po tayo? But we will prevail. Amen. We will prevail over our circumstances because we have a God who is victorious. And we have a God who does great things. Hallelujah. Seek Him. Seek Him. Step out in faith. Do exploits. More than just the ordinary things. Let us believe God. Let us do exploits for Him. And strive for success that only He can give. Amen. Tayo pong lahat dito, Maya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. The head that once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at His feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty, the
shines for all to see. Your name is victory. No praise will rise to Christ the King. Your name is victory. No praise will rise to Christ the King. Yeah. The fear that held us now gives way to Him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive and there. Your name is victory, and all praise will rise to Christ the King. Your name is victory, and all praise will rise to Christ the King. By your Spirit, I will rise from the ashes of defeat. And the resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrected by your Spirit. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Yeah. And the tumble soldiers watched in vain, was borrowed for 3 days. His body there would not remain. Our God has robbed the grave. Our God has robbed the grave. Sing your name. Your name is victory. And all praise will rise to Christ our King. Your name is victory. And all praise will rise to Christ our King. Your name is victory, and all praise will rise to Christ our King. Lift it up. Your name is victory, and all praise will rise to Christ our King. Oh, by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is by your Spirit. By your Spirit I
The resurrected King is a resurrected King is a resurrecting man. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Salamat po. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na napakarami naming mga excuses, Panginoon, na hindi po kami nananampalataya. We do not step out in faith, Lord. Kung minsan pinipili namin, Panginoon, that we stay in our comfort zone. Pero tinatawag mo kami, Panginoon, upang kami ay bigyan mo ng tagumpay. Lord, may we learn, Lord God, na sa buhay namin, Lord, hanapin namin ang iyong mukha, Panginoon. Hanapin namin ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. That we will be willing to go, Lord God. At kami ay makikisama doon po sa iyong ginagawa, Panginoon, sa mundong ito. That we will go with God. That we will undertake exploits for you. That we will have great faith, Lord God. That we will join heart and soul with those who will climb the mountains. At kami ibibigyan mo ng tagumpay, Panginoon. It's not our victory, but your victory in our lives. Showing yourself to be strong in behalf of your children. Salamat po. Palakasin mo ang aming mga puso. Alisin mo kami sa kalagayan, Panginoon, na nangihina ang aming mga puso, na kami ay discouraged, na kami, Panginoon, ay defeated. Iparanas mong muli, Panginoon, ang tagumpay. Turuan mo kami, Panginoon, na humakbang sa pananampalataya, Panginoon, at magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa aming Panginoong Jesucristo, na ipaparanas, Panginoon, ang mga kamangha-mangha sa aming mga buhay because our God is able. God is able. And He can do exceedingly abundantly above all that we can ever ask or think. We will be victorious. We will prevail over our challenges in life. Salamat po. Salamat. Bigyan mo ng kalakasan ng aming mga puso. I-inspire mong muli, Panginoon. Palakasin mo, O Diyos. At maging matibay at malalim ang aming pagtitiwala sa iyo. Na kahit na napaka-imposible ng aming mga kalagayan at sitwasyon, we will step out in faith. Because we believe in a God who is strong and mighty. We believe in a God who does the impossible things. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto. Pagpalain mo sila na mayroong nakahandang puso na magpaturo. Na mababa ang kanilang puso upang tanggapin, Panginoon, ang iyong mga salita. Maranasan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.